Guys, so ang ginawa ko na lang po mga kaibigan, binura ko na lang po yung aking live, no? Binura ko po yung live ko at eto, magla-live na lang po ako ulit. E-explain ko yung video pero hindi ko na po siya ipapakita, no? May nag-report po sa akin eh. Okay. Saglit po Saglit po. Yan. So, bumalik po ako mga kaibigan, binura ko muna yung video ko kanina kasi wina-warningan ako ni TikTok eh, no? So, binura ko na lang siya at eto, magla-live na lang ako tapos ano ko na lang, no? I-discuss na lang natin yung mga sinasabi nitong si Madam Ellie, no? Dito sa kanyang video, i-discuss na lang natin. So, ayan nga mga kaibigan, no? Direct to the point na tayo. Dito nga po sa video ni Madam Ellie, no? Siya po yung, paliwanag ko muna ng konti. Si Madam Ellie mga kaibigan, siya po yung dati na sumuporta po kay PBBM, no? Sa unit team, nangampanya po. Pagkatapos, nung nanalo na po si PBBM, ay bumaliktad, no? Alam niyo naman yung mga vloggers no na nagsuporta din sa Unity Team pagkatapos nung nanalo na si PBBM, biglang bumaliktad, biglang bumanat kay PBBM. Kasama po to si Madam Ellie, sina Peebles Talakera, 'di ba? Kasama yan sila sa mga bumaliktad. At eto nga po mga kaibigan, no, just lately na ay nagparamdam sila na gusto nilang bumalik, no? Yung mga post nila na sinasabi na parang pwede pa ba, ganyan-ganyan, matatanggap pa kaya. So, in short mga kaibigan, eto pong sina Madam Ellie, sina Peebles Talakera, ay sila po ay nakipag-meet kay PBBM at kay F. Elisa. At personally, humingi po sila ng tawad at sinabi nga po nila na na-realize po nila yung kanilang pagkakamali, mga kaibigan, no? So, hindi na po natin i-play yung video kasi baka ano naman ako ni TikTok, no? Pero andito po yon sa aking live, no? Sa aking page, tong Admin Reach, dito sa TikTok, at panoorin nyo na lang kapag may time kayo. So, ayan nga po, bumalik na po sila kay PBBM. At ito po sa pagbalik nila kay PBBM, medyo nagkagulo po yung mga vloggers kasi alam naman natin, 'di ba mga kaibigan, katulad ko, talagang Marcos supporter ako, mga kaibigan, pinaglalaban ko si PBBM. So andyan yung medyo ano pa tayo duda pa rin tayo sa motibo. Bakit sila bumalik ng ganito? Bakit sa dami ng mga nasabi nilang masama kay PBBM, kay F. Elisa, pagkatapos ganun-ganun na lang ba, babalik sila ng ganito, pagkatapos hihingi ng tawad, pagkatapos sabihin na ganun-ganun na lang ba? Parang napakabait naman yata ng Marcos administration para tanggapin sila ng ganito sa sobrang dami ng mga nasabi nilang hindi magaganda, paninira kay PBBM. So, ayun nga po, nag-react nga po si Mami Peng, no? Mga kaibigan, kasi loyalist nga talaga si Mami Peng eh. So, ayun nga, medyo kaya yung mga vloggers na PBBM, medyo parang may mga misunderstanding dahil nga po dito sa pagbabalik, no? Pagbabalik loob nitong mga DDS vloggers para talagang sumuporta uli kay PBBM. Pero sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, dinidiscuss natin to ngayon, pero habang dinidiscuss natin to, hindi pa po talagang full ang aking paniniwala na maayos at maganda ang kanilang hangarin. May duda pa rin ako mga kaibigan. Pero sabi nga, everybody deserves a second chance. So, ang gagawin natin mga kaibigan ay babantayan natin at titingnan natin. No? Kailangan pakita pa sila ng more proof na talagang totoo yung kanilang ginagawa. Totoo yung kanilang pagbalik, no, sa administrasyon. Totoo talaga yung kanilang pagsisisi, no, na hindi sila Trojan horse or hindi sila kumbaga para lang makapenetrate sa administration pagkatapos kukuha lang ng mga kukunin lang ang loob ng mga maka-BBM vloggers or ng admin pagkatapos ayan na naman, babaliktad na naman kapag eleksyon, tapos ang daming sasabihin, ang daming paninira. So, ano pa rin yung aking pagdududa. Pero sabi ko nga sa inyo mga kaibigan,
bibigyan natin sila ng benefit of the doubt at bibigyan natin sila ng second chances, no? Kasi ako naman mga kaibigan, ugali ko na talaga to mga kaibigan, ever since na ako yung tao na hindi ako madaling maniwala. Kaya mahirap po akong budulin, no? Yung mga mambubudol dyan, mahirap. Pag ako ang binudol nyo, mahihirapan kayo. Kasi mahirap akong budulin dahil hindi po ako basta-basta naniniwala. At hindi po ako nasisilaw sa pera, no? So, in short mga kababayan, no? Eto na nga, etong dating DDS vlogger na ito na bumaliktad na at humingi po personally ng tawad kay PBBM at kay F. Elisa. At alam niyo ba mga kaibigan, ang sabi nito ang sabi nitong tong si Madam Ellie, no? Ang instruction daw sa kanila ni PBBM, ganito daw ang instruction sa kanila ni Peebles Talakera, no? Kasama niya kasi si Peebles nung humingi sila ng tawad kay PBBM at kay F. Elisa. Sabi daw ng first couple, ayaw namin na pupurihin nyo ng pupurihin ang administrasyon ng talagang na para na kayong mga, yung parang ng mga tuta na puri na lang ng puri to the max, mga ganun mga kaibigan, no, na talagang wala ka nang nakikita kundi puro pagpupuri na lang sa administrasyon. Yun daw sinabi ni na PBBM at F. Elisa. Ayaw daw nila ng pinupuri ang administrasyon na Marcos. Ang gusto daw ng first couple, mga kaibigan, no, na kailangan i-call out nyo din, no? Kapag may nakikita kayong mga maling ginawa ng isang ahensya, i-call out nyo. Kasi unang-una sa lahat, si PBBM, syempre, presidente yan hindi na niya, minsan may mga hindi siya nalalaman na, uy, may ginagawa pala na hindi na pala maganda yung ginagawa ng isang sekretary o isang ahensya. So, kailangan daw i-call out. Yun daw ang instruction sa kanila ni PBBM. Na wag daw palaging praise ng praise administrasyon sa Marcos administration na, ay, napakaganda ng Marcos admin, napakagaling ng ganyan-ganyan. Wag daw ganon. Gusto ni PBBM na i-call out daw kung ano yung mga nakikita na may mga hindi maganda. At ito daw ang instruction si PBBM, suportahan nyo lang ang mga programa ng gobyerno at ang mga proyekto, tama na yon. Huwag yung praise kayo ng praise sa administrasyon. Yun daw ang instruction sa kanila ng first couple. Ang ganda, di ba mga kaibigan? Talagang at ito pa ang sabi daw mga kaibigan ng first couple, ayaw nila nasisiraan ang mga Duterte. So ito daw ang sabi ng Pangulo at ni FL, huwag niyong sisiraan ang mga Duterte or huwag kayong magsasalita ng hindi maganda sa mga Duterte, no? Yun daw ang instruction sa kanila ng first couple. Kasi ang sabi daw ng first couple, hayaan niyo lang sila, no? Kung maninira sila sa admin o sa administrasyon, hayaan niyo lang sila. Basta yung admin o yung mga Marcos supporters na mga vloggers, huwag kayong maninira sa mga Duterte. Yun ang sabi ng first couple, no? Dito kina Madam Ellie, no? So, nung narinig ko nga yun, sabi ko, PBBM, hindi naman po pwedeng hindi ko banatan ang mga Dutertes. Kasi nakikita ko hindi maganda ang ginagawa sa'yo. Sa loob-loob ko lang ganyan ang instruction si PBBM sa mga Marcos vloggers na sumusuporta sa kanya. Hindi ko susundin yan. Kasi talagang ako, babanatan ko talaga ang Duterte. Kasi hindi ko gusto yung ginagawa nila kay PBBM, no? Babanatan ko talaga sila. So yan ang isang instruction ni PBBM sa mga vloggers na sumusuporta sa kanya. Yan ang hindi ko kayang sundin. Kasi babanat talaga ako sa mga Duterte, lalo na kapag binabalahura nila at binababoy ang aking Pangulo, ay hindi talaga po pwede. Talagang babanatan ko
ang mga Duterte. Wala akong pakialam. Kahit na yun pa, kahit sabihin pa ni PBBM na huwag kayong bumanat sa Duterte, babanat talaga ako dahil gusto kong ipagtanggol ang aking Pangulo. Diba? So, balik na po tayo sa sinasabi ni Madam Ellie. So, yun nga ang instructions no, ni PBBM, ni F. Elisa, huwag maninira sa mga Duterte. Hayaan nyo lang sila kung maninira sila sa administration, basta kayo, huwag kayong maninira sa mga Duterte. Pagkatapos ng mga kaibigan, ang sabi pa nitong si Madam Ellie, nagpasabog na siya no? Pinasabog na niya mga kaibigan na eto ngang destabilization. Pag upo pala, sa bagay, alam ko na to sinasabi ko na rin to sa mga vlog ko. Pero sasabihin ko ngayon, kasi ito yung sinasabi niya pasabog niya na pag upo pa lang noon ni PBBM mga kaibigan, andyan na kaagad. Alam niyo yung GMA, yung ginawa nun ni GMA kay ERAP. So, ganon po. 1 month pa lang si PBBM, ando na pala mga kaibigan, yung kanilang plano na patalsikin si PBBM, ipapa-impeach. So, tama yung sinasabi ko sa inyo noon mga kaibigan, na vlog ko na to na pinagbalakan una sa House of the Representative, no? Si Gloria Macapagal-Arroyo. Tama yung sinabi ko sa inyo mga kababayan sa mga vlog ko na merong mga kumakausap, no? Kinakausap ni Gloria Macapagal-Arroyo or ni GMA yung mga kongresista. Kinakausap niya mga kongresista na sumama sa kanya para ipa-impeach or patalsikin sa pagka-speaker itong si Martin Romualdez, no? Si Speaker Martin Romualdez. Bakit si Speaker Martin Romualdez ang pinupuntirya ni Gloria? Kasi, mga kaibigan, kailangan munang mapatalsik si Speaker Martin Romualdez as Speaker of the House bago nila iluluklok si GMA. At kapag si GMA na ang Speaker of the House, andyan na mga kaibigan, sisimulan na nila ilalabas ang mga impeachment complaint kay PBBM. At syempre, hawak na ni GMA ang power sa Kongreso at syempre, nasa kanya na rin makokontrol na rin niya ang mga kongresista na bumoto for yes for impeachment kay PBBM. Kaso mga kaibigan, sa sobrang galing po mamuno ni Speaker Martin Romualdez, ang mga kongresista po ay gustong-gusto sa pamumuno ni Speaker. Kaya naman ang mga kongresista, pumunta po sila kay Speaker Martin Romualdez at nagsumbong po sila na kinakausap sila ni GMA para sumama sa kanya para patalsikin siya sa pagiging speaker. No, nagsumbong ang mga kongresista na booking. So yan po sinasabi ngayon ni Madam Ellie na napakaaga nilang na-booking. No? At sabi niya, bakit niya alam? Kasi kasama daw siya doon sa group. Kasama siya sa group na habang pinag-uusapan yung pagpaplano na pagpapatalsik kay PBBM. Biruin niyo mga kaibigan hindi pa man umiinit ang puwet ni PBBM sa Malacanang. Isang buwan pa lang, andyan na pala yung plano, mga kaibigan, no? Na patalsikin si PBBM. At inuuna nila sa House of the Representative kasi nga, nandyan si Speaker Martin, ang first line of defense ni PBBM. Guys, kapag napatalsik kasi si Speaker Martin, ando na. Makakapasok na yung impeachment na yan, no? So, eto na nga yung mga kaibigan. Unang attempt, failed kasi nagsumbong ang mga kongresista. Kaso, hindi pa rin sila, hindi sila nawala ng loob yung mga DDS. Second attempt, mga kaibigan, nag-attempt ulit si Gloria Macapagal-Arroyo. Kumausap na naman siya ng mga kongresista para sumama sa kanya na para mapatalsik nga si Speaker Martin. Gusto niyang palitan si Speaker Martin. Kaso, second attempt, mga kababayan, huli na naman. Kasi nagsumbong na naman ang mga kongresista. Anong nangyari? Nung una, na-demote lang siya, di ba? Sa kanyang posisyon, na-demoted lang. Nung pangalawa na attempt, ay talagang tinanggal na siya doon sa kanyang posisyon. Di ba?
O akala nila malalalangan nila ang Marcos admin? Ang sama ng plano nila sa Pangulo. Biruin mo, isang buwan pa lang pala, ganyan na pala ang plano nila na talagang planado na, orchestrated na lahat na talagang patatalsikin nila si PBBM. Plus, andyan na yung kinausap, yung mga retired, no, na mga officer, kinausap para talagang sumuporta dito kay Duterte para pagpapatalsik kay PBBM, no? So, anong nangyari mga kaibigan? Pangalawang attempt nila na patalsikin, no, si Speaker Martin ay hindi po nagawa. Kasi failure na naman. Ganun po kasi kapag magaling ang Speaker of the House, magiging loyal sa'yo ang mga kongresista. Sobrang galing po ni Speaker Martin. Sabi nga nung ibang mga kongresista, ngayon lang nila naranasan na ang isang Speaker of the House ay sobrang galing. At ang Speaker of the House, no, Speaker Martin Romualdez, bagamat nasa 300 plus ang mga kongresista, ay napapag-unite niya. Diverse po yan mga kaibigan, iba-ibang mga paniniwala ang mga kongresista, iba-ibang mga ideology, pero nagagawa ni Speaker Martin na ipag-unite ang 300 plus na mga kongresista. Ganon kagaling si Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Kaya nga ang mga kongresista ay talagang naging ano sa kanya, loyal. So, pinagbabalakan siya, no, ng mga DDS, no, sa pamagitan ni GMA, no, doon una aatakihin si Speaker Martin, patatalsikin sa pwesto. Pagkatapos, luluklok si GMA. Pagkatapos niyan, ayan na, andyan na yung impeachment complaint for PBBM. Tapos andyan na, patatalsikin na sa pwesto si PBBM at iluluklok na nila si Sara Duterte. So, failure po lahat yun. So, yan mga kaibigan, sinabi po yan, kinonfess po yan ni Madam Ellie, yung DDS vlogger na bumalik po, no, kay PBBM, na humingi po ng tawad kay PBBM at Elisa, at sila naman po ay open arms na sabi nga ni Madam Ellie, parang wala daw nangyari. Parang walang nangyari, na parang wala silang ginawang masama. Pero kung titignan natin mga kaibigan, yung mga statement niyan, grabe yung paninira nila kay PBBM, kay Elisa, grabe yung pagbanat nila sa Marcos administration. Pero tinanggap sila ng parang walang nangyari. Ganon kabuti ang ating Pangulo. Ganon kabuti si Elisa. At ang instructions pa mga kaibigan, ay wag daw nilang sisiraan ang mga Dutertes. Yun ang instructions ni PBBM dito sa mga vloggers na nagbalik loob sa kanya. Wag niyong sisiraan ang mga Duterte. Hayaan niyo lang kung sisiraan ang administrasyon, basta wag niyo silang sisiraan. Ang galing, di ba? Napakabait talaga ng ating Pangulo, mga kaibigan, no? So, ayan na mga guys, no? Sa mga bagong dating po, ang tinatalakay po natin dito ay ito pong pasabog ni Madam Ellie. Siya po ay kasama ni Peebles Talakera, mga DDS vloggers na na-realize po nila na, bakit nga ba tayo ganito? Bakit nga ba sinisiraan natin si PBBM, ang Marcos admin? Sila po ay nagbalik loob at sila po ay humingi ng tawad at sila ay open arms naman na tinanggap. So, yun na nga mga kaibigan, no? So, sa madaling salita, hindi natuloy ang kanilang mga pinaplano na impeachment para kay PBBM. Kasi hindi nila mapatalsik si Speaker Martin Romualdez, no? So, eto na mga kaibigan, no? So, nagkaroon daw sila ng realization. Kasi pag pumupunta daw sila sa mga maisog rally, mga kaibigan, nag-observe sila at nadidismaya sila mga kaibigan. At sabi nila, tinitingnan nila yung mga dumadating na mga tao. Vic Rodriguez, eto umalis kasi may issue to, 'di ba? Yung tungkol sa importation ng sugar, 'di ba? Yung may pirma daw ni PBBM, pero hindi naman pumipirma si PBBM. Sinong naglalagay ng tatak, sinong nagpipirma? Si Vic Rodriguez. Pagkatapos may naging issue din siya, no, si Vic Rodriguez sa yung mga
appointment, no, sa Malacanang, ibinibenta niya. O, yun ang mga naging issue sa kanya eh. Tapos meron pa siyang naging issue tungkol doon sa tinanggap niya na appointment, no? So, 3, 4 yung issue niya. So, kaya siya talagang totally natanggal. So yun daw, nare-realize daw niya, itong mga tao na to na sumasama dito, puro may issue, puro merong mga, makikita mo talaga na may mga self-interest, may mga, ang motivation nila ay mga pangsarili. Tapos yun nga, Harry Roque, ito si Harry Roque, nag-expect na bibigyan ng pwesto, pagkatapos hindi naman nabigyan, tapos dumaan si Glenn Chong, inisip din daw niya, ito si Glenn Chong, oo, nag-expect din ito na bibigyan ng pwesto, pagkatapos hindi nabigyan. So, ina-assess niya yung mga tao na nakikita niya na nandoon. At sabi niya, lahat ito lahat ito may mga self-interest, yung mga motivation nila ay hindi talaga para sa bayan, kundi nandun sila kasi nga dismayado sila, hindi nila nakuha yung gusto nila, meron silang mga expectation na hindi na ibigay sa kanila, kaya eto sila, bumabanat sila ngayon. Yun yung realization nila, no, nitong mga nagbalik loob kay PBBM. So, ayun na mga kaibigan, no, tapos nakikita nila na kapag nagpapatawag ang rally sa Maisog, ang nandoon yung mga KOJC members. So sabi ko nga kanina nung narinig ko yung sinasabi niya mga kababayan, nung sinasabi ni Madam Ellie, KOJC members ang mga nandoon kapag nagpapatawag ng Maisog rally. So ibig sabihin pala, wala palang DDS. So kung merong DDS, ibig sabihin sa Davao lang pala. Kasi ang sinasabi niya dito mga kaibigan, yung rally dito sa Luzon, mga kaibigan, na ginanap at ang nakita niya ay puro mga KOJC members. So ibig sabihin, ang mga DDS nandun lang pala sa Davao. Wala palang DDS dito. 'Di ba? So kung meron man siguro, mabibilang lang talaga sa mga daliri ang mga DDS. Di ba sabi ko nga sa inyo, 16% lang ang mga DDS. 16% lang. No? So, ito nga mga kaibigan, no, nagulat daw siya. Hala, Maisog rally pagkatapos nakita niya mga KOJC members, mga nagkakantahan daw, tapos yung mga nagaganon-ganon, nagdadasal. So, sabi niya, ano ba to? Parang medyo OP siguro siya dahil nga hindi naman siya sanay sa ganon, no? Tapos, kung sabi rin niya mga kaibigan, meron nga rin daw siyang issue, no? Experience sa mga KOJC members, yung mga nagtitinda ng ballpen. Kaya medyo siya parang hindi siya komportable, no? Kasi may issue nga siya tungkol doon na tinatawag niya na parang sindikato ba yun yung pagkakabanggit niya, no? So, ayun mga kaibigan, no, sa madaling salita, sinabi rin niya dito na yung 'di ba pinagpipilitan ng mga DDS vloggers na si Kibuloy daw ay hindi daw nahuli, kundi sumuko daw. So, eto po, si Madam Ellie, sinasabi po ni Madam Ellie dito kung ano yung nangyari. Si Kibuloy daw, mga kababayan, ay nakipag-negotiate na lang ang part ni Kibuloy para kusa na lang na sumuko kasi natatakot daw. Dahil, mga kababayan, nandoon na daw yung vault, yung pinakahuling room na gigibain, no, gigibain huhukayin ni General Torre, nandoon daw yung vault ng mga gold at saka ng mga pera na pinatago di umano ni Digong. O, siya ang nagsabi niyan, hindi ako si Madam Ellie ang nagsabi niyan, yung DDS, hindi po ako. O. Nandun daw ulitin ko kaya daw napilitan na talagang sumuko si Kibuloy kasi once na pinagiba yun, no? Once na nagdig ulit doon si General Torre
andyan na daw mga kaibigan, makikita, madidiscover yung vault na naglalaman. Puno daw yung vault, mga kaibigan, naglalaman ng mga ginto at ng mga pera na pinatago daw ni Digong. Kaya daw sumuko talaga kasi kung hindi sumuko ay madidiskubre daw mga kababayan, madidiskubre na maraming gold doon at mga pera na pinatago ni Digong. Yun ang dahilan. Kaya nakipag-negotiate na lalabas na lang, nasusuko na lang. Diba? Yun po daw ang katotohanan. Ang sabi nitong si Madam Ellie na dating DDS na nag-BBM ulit, no? Humingi ng tawad kay PBBM, no? So, panoorin nyo yung vlog ni Madam Ellie. Opo, napanood ko nga po. Ayan yung dinidiscuss natin ngayon, no? So, ayan nga po mga kabayan, no? At sabi din po niya, nagkaroon po ng misunderstanding si Kibuloy at saka si Duterte. Makes sense mga kaibigan, kaya naisip ko, kaya pala bigla na lang ang KOJC naglabas ng statement na hindi na daw sila sasama sa mga maisog rally. O, di ba? Makes sense. Ngayon natin na pagtutugma-tugma, kaya pala hindi na talaga sumasama. No? Nag-issue ng statement yung KOJC na hindi na sila sasama sa mga maisog rally. At dinahilan nila yung, kasi daw hindi na nila nagagawa yung kanilang mga ministerial work. Pero ang katotohanan daw talaga nun ay nagkaroon po kasi ng, parang nagkagalit po si Kibuloy at si Duterte. Kasi daw po, nung mga araw no, na nagkakaroon ng mga surveillance, no, yung PNP sa KOJC, eto daw si Kibuloy pasaway. Kasi si Kibuloy daw, meron na nga daw surveillance, ay palakad-lakad pa daw doon sa Kingdom. So parang sinabihan ni Duterte na, alam mo na nga na hinahanap ka na ng mga pulis pagkatapos palakad-lakad ka pa diyan sa Kingdom. So yun po. At alam nyo rin po, pinasabog din po ni Madam Ellie na mismo yung tao na nagchuchu kung nasaan si Kibuloy ay mismong tao din, di umano ni Kibuloy. So parang insider talaga, tao niya mismo yung nag-report sa PNP kung nasaan si Kibuloy. Kaya mga kaibigan, siguradong-sigurado daw sina General Torre kung nasaan si Kibuloy kasi nga ang mismong nag-report ay yung tauhan mismo ni Kibuloy. Make sense? Diba? So mga kaibigan, dito natin na pagtutugma-tugma na, oo nga kaya naman pala. Kaya naman pala mga kaibigan, kasi ganun nga naman pala. Siyempre, tauhan mismo ni Kibuloy ang nagchuchu. So, malalaman talaga ni na General Torre, di ba? Kung nasaan si Kibuloy, kasi inano mismo kung nasaan Tapos, kapag hindi pa sumuko si Kibuloy, madidiscover na ang vault na may lamang punong-puno ng ginto at ng salapi na pinatago di umano ni Digong. Diba? Yun yung mga kaibigan, ang katotohanan. Ngayon mga DD sheets, kung hindi kayo maniniwala, nasa inyo na yan. Kasi mga bugok kayo, di ba? Bugok. Sabi ko nga, kapag DD sheet ka, bugok ka talaga. No? At tanga. Kaya, expected ko na yan na hindi kayo maniniwala mga DD sheets kasi kayo nga ay mga bugok. No? So, pagpatuloy natin mga kababayan. No? So, yan na mga guys. No? Itong si Madam Ellie ay talagang sinabi na niya mga kababayan ang katotohanan at marami pa daw siyang mga pasabog. Kasi syempre matagal siya sa DDS Matagal siya doon sa kampo ng DDS. Matagal niyang siniraan si PBBM. At sabi niya, kilala niya kung sino ang nagpagawa ng pulburon video. Kilala niya.
marami dito, alam nyo na rin kung sino yung nagpagawa eh. Malapit din kay PBBM. Hindi ko na muna sasabihin, hayaan na natin siya na magsabi kasi testimony niya yun eh, confession niya yun eh. No? Alam ko na kung sino, pero hindi ko muna sasabihin, hayaan na natin siya. So, ang sabi niya mga kaibigan, alam niya kung sino ang nagpagawa ng pulburon video. At sabi niya, kinonfirma din niya na ang pulburon video na yon ay natawa daw siya kasi yun daw ay pinagawa lang ng isang tao para nga sirain si PBBM, at nung nakita niya kung paano ang pagkakagawa, natawa daw talaga siya dahil, guys, ano pala siya eh, BS Computer Science pala siya. At ang sabi niya, never daw siyang mai-scam dahil siya daw ay nang i-scam ng mga scammer. Kasi, mga kaibigan, as BS Computer Science, alam na alam niya kung anong itsura ng AI technology at kung ano ang itsura ng totoo na video. Diba? So, kanya pong sinabi na ang pulburon video na yan ay hindi totoo at yan ay pinagawa ng isang tao para sirain si PBBM. So, mga kaibigan, sa kanya na lang natin sa kanya nyo na alamin kung sino yung tao na tinutukoy niya, kasi in the future mga kaibigan, sa mga susunod na araw, marami pa siyang pasasabugin tungkol sa mga Dutertes kasi matagal siya dun eh, di ba? Kaya eto, malaking backlash talaga to sa mga Dutertes kasi eto, meron nang nagpasabog eh. Dati-dati mga kaibigan, binablog ko to, di ba, na pag-upo pa lang ni PBBM, ay pinagbalakan na ng Duterte camp na patalsikin si PBBM, ipapa-impeach at patatalsikin. So ngayon, kinonfirm nitong si Madam Ellie. So totoo pala yung sinasabi ko. O so yung mga DD sheet na nagsasabi dito na sinungaling ako, ano kayo ngayon? Totoo pala ang sinasabi ko na ahead of time, binlog ko na yan, sinabi ko na yan na pag-upo pa lang ni PBBM, may plano na. Ala GMA, ala Erap Estrada. Pero, failure sila. Anong sabi nitong si Madam Ellie? Na-realize nila na si President Marcos ay sobrang talino. Sabi ni Madam Ellie sobrang talino na pinagbabalakan mo palang pala itong si President Marcos, alam na niya kung ano ang binabalak mo. Pero tahimik lang siya. Pero alam na niya ang binabalak mo. At tahimik ay kina-counter na niya ang lahat ng plano mo. Kaya nakita niyo mga kaibigan, hindi talaga nagtagumpay ang mga DDS sa pagpapatalsik sa ating Pangulo. Ang dami na nilang ginawa. Ang dami na nilang rally. Ang dami na nilang mga panawagan o iba-ibang bansa pa. Panawagan pa, mga iba-ibang bansa pa, mga maisog Tapos buong Pilipinas, di ba? Failure. Failure talaga. Kaya ito malaking backlash ito sa mga DDS. At malaking backlash ito sa mga Duterte. At lalong-lalo na kay Sara Duterte. So nakikita, at ito mga kaibigan yung confidential funds. Doon sa kanyang first statement, meron siyang sinabi na, alam nyo na, yung confidential funds ay ginamit sa... So nagka-hint ako mga kaibigan. Kasi binanggit niya yung destabilization. Nagka-hint ako ngayon na ang confidential funds ginamit sa destabilization. Hindi ko kino-confirm pero mga kaibigan, panoorin nyo yung video niya. Dito mismo sa Admin Rich, pinost ko dito. Panoorin nyo. Intindihin nyo yung sinasabi niya. At kapag marunong kayo umintindi, magka-come up kayo sa isang theory na parang sinasabi niya, although hindi directly, parang sinasabi niya na ang confidential funds ay ginamit sa pagdidisturb sa Marcos administration. Ang confidential funds ay ginamit para i-destabilize ang gobyerno ni PBBM.
Panoorin nyo. Hindi ko sinasabing totoo yan o ako ang nagsasabi. Siya ang nagsasabi. Si Madam Ellie ang nagsasabi. Panoorin nyo nandito mismo sa aking post sa Admin Reach. At intindihin yung mabuti. Diba? Ang sama ng Duterte, no? Napakasama ng Duterte. Sobrang plastic. Biruin mo, nakipag-unity sila kay PBBM. Pagkatapos, andun na pala yung plano nila. Na pag-upo ni PBBM, kapag nanalo, pababagsakin agad nila para iupo si Sara. Grabe, sobrang greedy ng Duterte, mga guys. Kasi nga naman, kapag akala nila ganun-ganun lang nila mapapabagsak si PBBM. Pag napabagsak kasi nila si PBBM, tapos upo nila si Sara Duterte, mga kaibigan, pagkatapos mga guys, mga ilang magkakaroon ng re-election, mare-re-elect pa si Sara, so magiging 10 years. Ba? Magiging 10 years. Ganyan yung pinaplano nila gagayahin nila si GMA, no? Guys, ngayon ko na-realize. Kaya pala galit na galit si Sara kay Speaker Martin. Nung dinimote itong si GMA, galit na galit si Sara, tinawag niya agad si Speaker Martin na tambalos-los. Guys, ngayon ko na-realize. Kaya naman pala sobrang galit ni BP Sara kay Speaker Martin. Kasi naman pala, mga kaibigan, dahil hindi nga natupad yung kanilang pinaplano. Diba? Mga kaibigan, tinawag niyang tambalos-los. Pinabuli niya si Speaker Martin sa mga DDS vloggers, sa mga followers, pinabuli niya, pinasiraan niya, pinaatake niya si Speaker Martin. Ay, gano'n naman pala mga kaibigan na pagdudugtong-dugtong na natin ngayon. Kasi galit na galit pala siya dahil naunsyami ang kanilang plano na ipa-impeach si PBBM. Diba? Pagbisaya para mo to o minimo. Kuya Aeros. Nganong magbisaya man ko na ang nagtanaw sa ako dire, mga Tagalog man. Taga Mindanao ko, pero bata pa ko, ni anhi na mi diri sa Manila. Nag-migrate na mi diri sa Manila. Unya, later on, nag-migrate mi sa Cavite. Nganong magbisaya man ko dong. Taga Mindanao man ko dong. Ang akong sister diha sa Digos Davao. Gipanganak sa Digos Davao. Unya ang usa ka sister nako sa Cagayan de Oro. Ako gipanganak man ko sa Misamis Oriental dong. Agud dong, ayaw pa ginana dong. Kay taga Mindanao ko dong. Ang akong pamilya dong nasa Mindanao dong. Kami dong, bisan taga Mindanao mi dong, pero dili na mo gusto si Duterte. Nga naman, kay dili mi gusto sa kanang killer dong. Gusto na mo Marcos. Kay pag mata na ako sa kalibutan dong, ang presidente, Apo Lakay. Agud nakabalo ko kung unsa ang Marcos administration. Si Apo Lakay dong, siya ang nagpaunlad sa Mindanao, si Apo Lakay. Agud ayaw pag inaana dong kay ako dong taga Mindanao ko dong. Nakasabot ko dong sa sinultian ninyo. Pero dili na lang kaayo fluent kay gamay pa man ko dong ni anhi nami dinhi sa Manila. Agud dili na kaayo fluent pero nakasabot ko, nakaistorya pa ko sa Bisaya dong. Kay taga Mindanao man ko dong. Abi ka nimo? Dili ko kabalo sa imong gisulti. Excuse me, kabalo ko sa imong gisulti, nakasabot ko sa imong gisulti kay taga Mindanao man ko dong. Pero dong, bisan sa una pa, Marcos gyud me. Dili mi ginahan sa Duterte dong. Pahiya ka Ang sabi kasi niya mga kaibigan, magbisaya daw ako para daw maniwala siya. Akala kasi niya hindi ako marunong magbisaya. Akala niya kasi taga Manila lang ako. Hindi niya alam na taga Mindanao ako. Mindanao. Pinanganak ako sa lupang pangako. The Promised Land. Mindanao. Batang Mindanao to.
Lahat kaming magkakapatid. Mindanao kami pinanganak. Yung kapatid kong isa, Digos, Davao. Ang mother ko, ay nako, talagang nalibot na niya ang Davao. Madalas siya sa Davao City, kaya galit na galit yan kay Digong. Alam niyo ba ang sinasabi ng mother ko tungkol kay Digong? Si Digong daw ay hindi naman daw talaga yan mayaman. Lumaki lang daw ang asset niya dahil daw sa pag kaw. Sabi ng mother ko, 80 years old ang mother ko, mas matanda kay Digong. At ang mother ko, naglalakad mag-isa, nagwawalis ng bahay, lahat nililinis, naglalaba, ang lakas-lakas, 80 years old. Yung Duterte nyo, uugod-ugod, 79 years old lang. Mirisi. Ang dami niya kasing chinugi. Kaya yan, ang dami niyang kasalanan, kaya ang dami niyang sakit. Di ba? Kaya dong, ayaw pag inana dong, kay ako, kabalo ko, magbisaya, kay taga Mindanao ako. Ayaw ko ilara dong, di ko ninyo mailad. Sorry po mga Tagalog Baka hindi niyo ako naintindihan. Inaano ko lang kasi itong walang hiya dito, nadidishit na magbisaya daw ako bago daw siya maniwala sa akin. O siguro ngayon naniniwala ka na kasi nakita mo marunong ako magbisaya at nakita mo na taga Mindanao ako. At yung kapatid ko sa Digos, Davao pa pinanganak. At yung mother ko, dalaga pa siya, ay talagang gala yan sa Davao City. At hanggang ngayon, meron kaming mga kamag-anak dyan sa Davao. O ano dong? Suko ka na dong, suko ka na. Kala mo kasi Oy, wag mo lukuhin Bisaya dong. Taga Mindanao to. Ayan. So, yan mga kaibigan, no? Balik tayo, no? So, ayan nga mga kaibigan, yung instruction daw ni PBBM, dito kina Peebles Talakera, dito kina Madam Ellie, kasi nga bumalik na sila no? Ayaw na nila sa DDS kay Duterte kasi na-realize nila na bakit ba atat na atat itong mga DDS? Bakit ba atat na atat kayo na patalsikin ang Pangulo? Gayong pwede namang mag-antay ng 6 na taon. Yan daw yung realization nila kaya sila bumalik kay PBBM. At naisip daw nila, di ba sinasabi nga na ang pagiging Pangulo ay destiny? Bakit mo ipagpipilitan na maging Pangulo ngayon si Sara? Destiny nga yan Kung si Sara ay nakadestin para maging Pangulo ng Pilipinas, kahit harangan mo mang sibat, kahit harangan mo pa yan ng sibat, magiging Pangulo yan. Kung talagang nakadestin siya para maging Pangulo ng Pilipinas. So yan daw mga kaibigan, ang naging realization nila. At naisip daw nila, nakakapagod na. Parang wala daw patutunguhan yung ginagawa nila bilang DDS vlogger na parang, kasi na-realize yung ginagawa nila, paninira no? Yung mga issue na binabato nila, mga paninira talaga, na-realize nila mga kaibigan. At na-realize din nila na ano sila, yung nadala sila dahil sa chismis, no? Sa paninirang puri kay F. Elisa, sa paninirang puri tungkol kay PBBM, nadala daw sila mga kaibigan. Kaya daw yun ang nangyari na binanatan nila ang Pangulo, binanatan nila sa FL kasi nadala daw sila sa chismis. Naniwala daw sila sa chismis ng mga DDS na ay ganito si F. Elisa, ay ganito si PBBM. Kaya daw naniwala sila. Pero dumating yung realization na ay hindi maganda tong ginagawa natin, no? Dumating yung realization, na-realize nila na suportahan na lang natin ang gobyerno. Kasi na-realize nila na wala silang patutunguhan. At isa pa mga kaibigan, lalo na ngayon, lalo nilang marirealize kasi wala na po silang, mga kaibigan, naka-freeze na po ang mga kayamanan ni Kibuloy. Nakita niyo wala nang rally, di ba? Wala nang rally sa Maisog. Pag wala nang rally,
Guys, alam naman natin, 'di ba? Hmm. Alam niyo kaya nga nagkaroon din ako ng yung hindi pa ako talaga fully naniniwala eh kasi ano ba 'to? Baka kaya lang 'to bumalik kay PBBM dahil baka mamaya wala na silang gano'n kasi wala nang rally, 'di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kaibigan, na kailangan ko pa ng maraming proof na totoo ang pagbalik nila kay PBBM. Although binibigyan ko ng benefit of the doubt, at saka sabi ko nga lahat ng tao deserve sa second chances, no? Second chance. Pero sabi ko nga, dahil ako yung tao na hindi madaling maniwala, kailangan ko pa rin talaga ng proof at hindi ko pa talaga kayang ibigay yung tiwala ko ng buong buo kasi kailangan ko pa ng maraming proof. Maghahanap pa ako ng maraming proof na totoo talaga yung pagbalik nila. At hindi lang sila bumalik dito ngayon para mag-spy, para kung ano-anong, para makakuha ng mga impormasyon. Tapos para pagdating naman ng 2028, babaliktad na naman, no? So mga kaibigan, pero binibigyan ko pa rin sila ng chance. Kasi eto sabi naman, lahat naman ng tao deserve ng second chances. At saka yan, in public ha. At saka nag-apology sila kay F. Elisa, kay PBBM, at tinanggap sila ng buong buo na para daw walang nangyari. At ang instructions pa ni PBBM na F. Elisa, huwag niyong sisiraan ang mga Duterte. Hayaan niyo lang ang mga Duterte na manira pero huwag niyo silang sisiraan. Yun daw ang instructions ni PBBM dito kina Madam Ellie at Peebles Talakera. O, diba? Napakabait ng Pangulo natin. Pero yung mga Duterte, anong ginagawa? Sinisiraan si PBBM. Gumagawa pa ng mga peke na dokumento, peke na video para lang siraan si PBBM. At ginagawa nila lahat ng paraan para ibagsak si PBBM. Pero ano ang sagot ni PBBM? Ano ang instructions niya dito kina Peebles Talakera, kina Madam Ellie, na dati ay winasak yung kanilang pagkatao? Anong instructions niya? Ngayong bumalik na itong mga to. Tinanggap niya, di ba? Buong buo pagkatapos sinabihan niya, in-instruct niya na huwag niyong sisiraan ang mga Dutertes. Hayaan niyo na sila ang manira, pero huwag niyo silang sisiraan. Di ba? Oh. Napakabait po kasi ng ating Pangulo. Sobrang bait. Kaya po siya ay binibless talaga ng Panginoon dahil po sobrang bait ng ating Pangulo, PBBM. Kaya nga kahit na anong ginawa sa kanya na pagpapabagsak ng mga Dutertes, guys, ang Diyos po ang kakampi ni PBBM. Hindi po siya pinapabayaan ng Panginoon. Dahil si PBBM po ay isang mabuting tao at talaga namang merong pagmamahal sa bayan at sa mga Pilipino. Tapos sinabi rin niya, mga kaibigan, yung tungkol sa pagiging pro-China. Sabi niya, no, yung mga DDS vloggers na kasama niya, no, medyo ano nga siya sa pagsasalita, nag-hold pa siya ng mga words, no, hindi niya talagang fully binibitiwan yung mga salita na, no, kasi nga, mga kaibigan pa rin niya yun. Sabi niya, kaibigan daw niya yun, mga DDS vloggers, no, pero itong sabi niya, yun nga, nalulungkot nga siya kasi mga talagang pro-China at mga funded by China at mga pinag-aaral doon, scholar ngayon ng China at talagang pabalik-balik sa China, nagtuturo sa China at funded nga ng China. Kaya 'di ba grabe yung ano nila, yung paninira nila. Kina Jay Tariela, yung mga nagtatanggol sa West Philippine Sea, grabe yung paninira nila, mga kaibigan. Kasi nga, funded po ng China ang mga DDS vloggers. 'Di ba? Yun ang katotohanan. So, mga kaibigan, no, yung mga DD sheets, no, na hindi na hiniwala, expected ko na yan kasi ang mga DD sheets, wala po silang pinapaniwalaan, kundi yung mga Duterte, yung kanilang puon. Sabi ko nga, di ba,
Kapag gumawa ng kahit na sukdulan na kasamaan ang mga Duterte, yayakapin yan nila, open arms. At para sa kanila, yung mga kasamaan ng mga Duterte ay tama. At yung mga kabutihan na ginagawa ng Marcos administration, lahat yan mali. Yan ang DD sheets, mga kaibigan. Ganyan mag-isip ang mga DD sheets, no? Sabi naman ng ito, mabait nga si Bangag, halos ibenta na niya ang gold ng Pilipinas, PhilHealth. O Manong, parang wala kayong alam Manong ah. O Manong konting ano lang lilecturean ko lang kayo Manong. Pagdating sa gold Manong, sabi niyo na binenta lahat ng gold no, na Pilipinas. Ilan ang binenta ng Marcos admin na gold? 29 tons. Ilan ang binenta ng Duterte administration? 49 tons of gold. So doon pa lang makikita mo na ang laki ng kaibahan. Ang Marcos admin nagbenta ng 29 tons of gold. Ang Duterte admin nagbenta ng 49, 50 pa nga tons of gold. At very ironic, nagbenta na ng 49 tons of gold si Duterte. Umutang pa. Nag-iwan pa ng utang ng 7.2 trillion. Nag-iwan ng utang. Pagkatapos, magkano lang ang ginastos para sa pandemic? Wala pang 1 trillion ang nagastos para sa pandemic. Saan dinala ang mga pera? Bakit yung mga tulay itinengga? Yung mga 3 malalaking tulay sa Mindanao itinengga. Nung malapit na siyang bumaba sa pwesto, ano ang declaration ng Duterte admin? Wala na daw budget yung tulay. Kaya nga hindi nga niya natapos yung Panggil Bay Bridge. Naubusan ng budget. O, di ba? Sobrang kurakot. At kung sasabihin mo naman yung tungkol sa PhilHealth, Manong, meron din po akong explanation dyan, Manong. Yung tungkol sa PhilHealth funds na sinasabi mo na 90 billion, yan po yung funds na yearly, Manong, nagbibigay po kasi ang DBM, no, ng funding. Meron pong budget. Ngayon, Manong, etong PhilHealth, no, over the years, no, so ang mga nakaraang mga pangulo, mga nakaraang administrasyon ng PhilHealth, hindi nila naubos yan. Hindi nila kayang ubusin. Hindi natin alam kung bakit. Kung hindi nila ibinigay ang serbisyong tama, kaya nagkaroon ng 90 billion na surplus. Ibig po sabihin yan, sobra. Bukod sa ang PhilHealth ay merong pondo na napakalaki na ibinibigay yearly, merong surplus, may sobra, no, na nakatenga sa PhilHealth. Yan yung 90 billion. Ngayon, bakit okay lang na kunin yan ng gobyerno at ilagay sa national budget? Ibinalik sa national budget, kinuha ng gobyerno, inilabas sa PhilHealth at ibinalik sa national budget. Hindi kinuha ng gobyerno at inilagay sa bulsa ng Pangulo, hindi. Kinuha ng gobyerno at ibinalik sa national budget. Ngayon, bakit okay lang na gawin ng gobyerno yan? Kasi nga, ang pera na nakatenga at hindi mapapakinabangan, nakatenga lang doon, ay walang kwenta yan. Walang kwenta yan. Kasi nga, mga kabayan, kahit anong gawin mong study, pag-aralan mo man ang pag-aralan, yearly hindi pa rin magagalaw ang 90 billion kasi nga, ang gagalawin muna ng PhilHealth ay ang pondo nila yearly na hindi nga nila maubos-ubos yearly. Kasi ngayon po, ay malaki na po ang pera ng PhilHealth. Unlike noon na kulang-kulang ang pera ng PhilHealth, no? Pero napaka-incompetent lang talaga ng mga namumuno ng PhilHealth noon na bakit hindi nila naubos ang 90 billion, bakit nagkaroon ng surplus na 90 billion. So, bakit okay lang na kunin yung 90 billion at ibalik sa national budget? Kasi ganito yan.
yung mga pera na yan ay pwedeng ilagay sa negosyo, investment. At alam naman natin na once ang pera inilagay mo sa investment, tutubo yan, manganganak yan, at magkakaroon yan ng maraming mga interest, manganganak yan ng maraming mga negosyo, maraming mga investment. So, ibig sabihin, yung pera mo hindi lang natutulog doon sa PhilHealth, kundi nagmultiply. Economics. Ay, naku mga DD-shit, ang bobo nyo naman talaga. Bobo talaga kayo, mga DD-shits. Mana talaga kayo kay Sarah. Mga bobo, mga DD-shits. Pwede ba bumalik kayo sa pag-aaral? Mag-aral kayo, mga bobo. Hindi nyo alam yan. Konting mathematics lang yan, hindi nyo alam. Ang tatanga nyo, bobo, mga DD-shits. Ako talaga mga kaibigan, sa totoo lang wala talaga akong pasensya sa mga bobo. Sa totoo lang Guys eto wala akong pasensya sa mga bobo. Na mga tanga, mga kaibigan. Alam nyo, may pasensya lang ako dun sa mga bata, sa mga tinuturuan ko. Kasi mga bata yan. Pero kung malaki ka ng tao, matanda ka na, tapos bobo ka pa rin, hindi mo alam ang economics. Tanga! Bobo! Mga DD shits. Sorry guys. Ang bobo kasi, diba? Nakakainis, diba? Ibang hindi nila alam kung bakit okay lang na yung 90 billion ay tanggalin doon sa PhilHealth at ibalik sa national budget. Diba? Ang bobo. Ay, nako. Magmumultiply, ibig sabihin ng magmumultiply, ay isa pa tong tanga. Ibig sabihin ng magmumultiply ay, tanungin kita 4 times 2. Anong sagot? 4 times 2 equals 8. O yan, nagmultiply, di ba? Yung pera mo na 4 pesos ay minultiply mo sa dalawa, naging 8. Yun ibig ko sabihin, sa simpleng explanation yung pera mo na 90 billion, pag inilagay mo yan sa investment, hindi na lang yan 90 billion na nakatenga ng ilang taon 90 billion. Yan ay po pwedeng manganak, magiging 1 trillion, 2 trillion, 3 trillion, 5 trillion, 7 hanggang sa manganganak ng lalaki ang pera mo at mapapakinabangan pa ng lahat ng Pilipino. Diba? Yun yung sinasabi ko. So, mga DD sheets, balik-balik kayo sa pag-aaral kasi sa totoo lang mga DD sheets, ang bobobo nyo. Manang-mana kayo kay Sarah. Bobo. Lawyer daw pero bugok. Diba? Yun yung mga kaibigan. At pagdating naman sa PhilHealth, nakita nyo naman, diba? Ang galing ng PhilHealth natin ngayon. Ang daming benefits. Kita nyo naman, mga kababayan. Yung mga coverage, yung sa cancer nga dati 70,000 ba yun? Ngayon, magkano na? 2 million. Yung mga coverage ng kapag may mga sakit sa kidney. Ay grabe, ang laki na mga kaibigan ng coverage. Tapos ano pa, yung kakalabas lang na approved na this October 15 ba? Na libre PhilHealth nang sasagot ng mga salamin, wheelchair, yung mga pangailangan ng mga seniors, yung salamin, wheelchair, tapos postiso, bungi ka, papustiso ka, yan, masasagot na ng PhilHealth. Tapos ano pa, yung mga professional fee, doctor's fee, PhilHealth na rin ang sasagot. Dati, di ba, pagpupunta ka sa isang public hospital, magpapa-opera ka. Walang bayad kasi public pero magbabayad ka sa professional fee, sa doctor's fee. At yun ang malaki. Pero ngayon, sasagutin na rin ng PhilHealth.
So, napakaraming PhilHealth ba? Hindi, PCSO pa lang sa sagot. So ngayon, napakaraming mga kaibigan, napakaraming ginagawa ngayon ng ating administrasyon para sa health system ng ating bansa. At kita nyo naman, di ba, kabi-kabila ang mga ayuda, kabi-kabila ang certificate of condonation, kabi-kabila yung mga land titles, pinamimigay ni PBBM, kabi-kabila yung pagdidistribute ng mga land, kahit ngayong Hacienda Luisita, no, dinistribute na yung mga land na matagal nang nakatenga, pati yung mga land na hinahawakan pa ng mga landlords, o ngayon, talagang instructions ni PBBM, 'di ba? Sa DAR. Kailangan pabilisin niyo yung mga lupain diyan, mga farmland na may mga kaso. Pabilisin niyo ang asikaso para matapos 'yan, pagkatapos maipamahagi na 'yan sa lahat ng farmers. Alam niyo ba mga kaibigan, ang dami kong kaibigang farmers. Tuwang-tuwa sila kay PBBM. At anong sabi nila? Alam mo, ang sabi pa ng isang kaibigan kong farmers, nangangamba lang sila na pag-alis ni PBBM, baka lahat daw ng kanilang mga benepisyo mawala. Kasi kita niyo yung ginawa ni PBBM sa mga farmers. Lahat ng pagkakautang nila na dekada-dekada, binura, as in wala na silang utang. So yung mga pera na sinisave nila para pambayad ng utang nila sa lupa, no? Sa amortization, sa mga penalty, wala na. Wala na lahat yan. Binura ni PBBM. Tapos yung mga matatanda na mga kaibigan na hindi pa rin nila nahawakan yung titulo ng kanilang lupa kasi nasa landlord pa rin nila. Hindi pa rin talaga binibigay sa kanila. Ayan, natutuwa sila. Meron na silang titulo ng lupa. Talagang sa kanila na at wala na silang kahati. Kaya, alam niyo, sabi nung dalawang farmers na nakausap ko, sana si PBBM na lang lagi ang Pangulo. Kasi nangangamba daw sila na kapag iba na daw ang Pangulo sa 2028, lahat ng mga natatanggap nila, lahat ng mga nakuha nila ay mabawi sa kanila. At muli magbabayad na naman sila ng amortization, ng sa lupain. No? So, gusto nila mga kaibigan, si PBBM na lang daw sana palagi ang Pangulo ng Pilipinas. Diba? So, mga kaibigan yan ang katotohanan na hindi po kayang tanggapin ng mga DD sheets. Kasi nga, diba, sa tawag pa lang, sheets. Sheets ang mga utak. Diba? DD sheets. Oh. Ibig sabihin, sila po ay mga sheets lang. Diba? Nadidiretso sa inidoro. Ay, nako. So, ayan po mga kaibigan yung testimony ni Madam Ellie, marami pa po siyang pasabog. At si Peebles Talakera, at balita ko, 4 nga daw yan mga DDS na nag-PBBM, 4 daw yan. No? So, abangan po natin, marami pang mga pasabog in the future. Nag-aalisan na po sila sa Duterte camp kasi nare-realize na po nila na ano ba to? Palagi lang failed yung kanilang mga plano na destabilization, na sirain si PBBM, napapagod na daw po sila sa kanila pong ginagawa na hindi daw po sila nagtatagumpay. Nakaka-proud ka, ma'am. Yan ang loyalist, smart at brainy. Salamat po, no? So, yan nga mga kaibigan yung sinasabi natin na ang isang tao, ang isang Pangulo ng Pilipinas, kahit sirain mo man yan ang sirain, kung ang kakampi niyan ay ang Diyos, wala kang magagawa. Diba? Lumalabas na ang Diyos ang iyong nilalabanan. Mga kaibigan, may babasahin ako sa inyo para sa mga DD sheets. Na mga DD sheets na nadirimlan ang mga pag-iisip, no?
So, may babasahin ako sa inyo. Mga didishits ha. Para sa mga didishits na nadirimlan ang pag-iisip, eto, makinig kayo. Romans chapter 13, verses 1 to 2. Let every person be subordinate to the higher authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been established by God. Therefore, whoever resists authority opposes what God has appointed, and those who oppose it will bring judgment upon themselves. Mga kaibigan, tingnan natin sa Tagalog. Yan, mas ano yung Tagalog eh. Mas maganda yung Tagalog. Yan. Eto kung naniniwala kayo sa Diyos Kung naniniwala kayo sa Diyos. Eh di ba, yung tatay nyo hindi naniniwala sa Diyos, minumura ang Diyos. So baka kayo rin, ganun, di ba? So basahin natin Kasi 'di ba, ang sabi nga nila, kapag ang sinusuportahan mo raw ay hindi naniniwala sa Diyos, ikaw din ganun ka rin, hindi ka rin naniniwala sa Diyos, 'di ba? Ito. Mga taga-Roma chapter 13 verse 1. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. At sila'y parurusahan. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. So kung gumagawa kayo ng mabuti, bakit kayo takot sa administrasyon ni PBBM? Bakit nyo siya gustong palitan? Kung gumagawa kayo ng mabuti, di ba? Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti. At pararangalan ka nila. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihan na magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya dapat kayong pasakop sa namamahala sa inyo. Hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong mga budhi. Iyan ang dahilan kung bakit kayo'y nagbabayad ng buwis. Ang pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos. At ito ang kanilang tungkulin. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa Kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa mga dapat buwisan. Igalang ninyo ang otoridad. Igalang ninyo at parangalan ninyo ang dapat parangalan. So mga kaibigan, itong verse na ito sa Biblia ay nagsasabi tungkol sa submission, pagsasubmit mo sa authority, pagsasubmit mo sa gobyerno. Dahil ang sabi dito, lahat ng pamahalaan ay established by God, nagmula sa Diyos. Ngayon, sasabihin ng iba, paano kung ang pamahalaan ay masama? May sinasabi din ng Biblia dyan. Ang sabi ng Biblia, ipanalangin mo
ang mga leader na mga masasama at ang Panginoong Diyos ang bahala sa kanila na magdisiplina. Hindi ikaw. Hindi ikaw yung mag-aaklas ka, magrarally ka. Hindi ikaw. That's rebellion. That's the number one sin of Lucifer. Rebellion. Kaya nga siya pinatalsik sa langit at kasama 1/3 of angels, no, sa langit ay ibinagsak dito, itinapon dito ng Diyos sa kalupaan dahil sa kanilang rebellion. Mga kaibigan, ang paglaban sa gobyerno ay isang rebellion. This is the number one sin of Lucifer. Si Lucifer na pinakamagandang anghel, paborito ng Panginoon na anghel, nagrebelde siya sa Diyos. Dahil, bakit? Gusto niyang iluklok ang kanyang sarili sa trono, gusto niyang palitan ang Diyos. Kaya siya nagrebelde. Dahil sa kanyang kapalaluan, dahil sa kanyang kayabangan, sa kanyang pagiging proud, gusto niya siya ang maging Diyos, gusto niyang iluklok ang sarili niya diyan sa kaharian, sa kalawakan. Basahin niyo ang Ezekiel, nandyan yan tungkol sa morning star kay Lucifer. Makikita niyo, unang kasalanan unang kasalanan kung bakit, pinakadahilan kung bakit inilaglag dito, itinapon sa lupa si Lucifer at ang 1/3 ng mga angels. At nung sila ay itinapon dito sa lupa, sila ngayon yung mga tinatawag na fallen angels. At sila yung mga masasama. Naging masasama na sila. Lahat na ng kanilang purpose ay magrebelde sa Diyos. At ang kanilang purpose ay idamay itong mga tao. Tayo mga tao. Nag-i-inject sila sa atin ng mga masasamang thoughts, ng mga masasamang salita. Nag-i-inject sila sa atin ng mga masasamang gawi. Kasi gusto nila tayong isama sa hell. Kasi doon sila pupunta sa hell. Dahil pag nagkaroon na tayo ng second coming, guys, bago magkakaroon ng second coming, magkakaroon muna tayo ng tribulation na tinatawag. 7 years of tribulation kung saan, mga kaibigan, pahihirapan ang mga tao, no? Pahihirapan, makakaranas tayo ng 7 years na sobrang hirap. Andyan yung mga ipe-persecute, yung mga Christian na mag-hold on sa kanilang faith at talagang andyan yung mga babalatan ka ng buhay, tatanggalan yung mga kuko mo, torture kayo, kailangan mong i-disown ang iyong Diyos, i-disown mo ang Panginoon at sasabihin mo na hindi ka nananampalataya at sasabihin mo na dito ka na kay Satanas, di ba? Yun yung pagdating ng 666, mga kaibigan, na ang mga tao, maraming tao, mga kaibigan, na magpapatatak sa kanilang mga noo ng 666 dahil para sila ay manatiling buhay. Dahil kapag wala kang tatak ay hindi ka makakabili, hindi ka makakatransact, no, sa mga transactions, wala. Magugutom ka, mamamatay kayo, huhulihin kayo, ito-torture kayo, mga kababayan. Kaya winawarningan ko kayo, mga kababayan, anong sabi dito? Parurusahan ang mga tao na lumalaban sa gobyerno. Dahil ang lahat ng gobyerno ay itinalagayan ng Panginoon at lahat ng gobyerno ay pinayagan ng Panginoon. May mga gobyerno na katulad na lang Cory Aquino government. Guys, kahit na yung gobyerno, no, ng mga dilawan na talaga namang nagpahirap sa atin at naging dahilan kung bakit bumagsak ang Pilipinas, guys, kasama din yan sa will, sa plano ng Panginoon. Mga kaibigan, yung mga tinatawag na mga pagsubok sa buhay natin, mga kaibigan, kasama yan. At once na naka-install na ang gobyerno dyan, kailangan mong suportahan. Suportahan mo, mga kaibigan, lalong-lalo na ang gobyerno ni PBBM na wala namang ginagawang masama. Ang gobyerno ni PBBM na ang hangarin lang naman niya ay dalhin tayo sa bagong Pilipinas. Pero eto kayo, mga DDS, kinakalaban niyo ang gobyerno. Pag nagpo-post nga tungkol sa, di ba ang gaganda ng post ng presidential communications, mga love for all,
nagpapatayo ng hospital, nagpapatayo ng mga kidney Philippine Cancer Center, nag-inauguration. Anong ginagawa ng mga DD sheets? Pupunta doon, mambabash. Maglalagay ng emoji na, haha, yung mga tumatawa. Anong klaseng pag-iisip kayo? Ang ganda ng post, tumutulong yung Pangulo natin. Namimigay ng mga land titles pagkatapos maglalagay kayo ng inyong reaction, haha. Pinagtatawanan nyo yung magandang ginagawa ng Pangulo natin. O, anong tawag dyan? Anong tawag sa inyo? Mga bugok, mga tanga. Mga bugok kayo, mga tanga kayo. Dahil yung mga magandang ginagawa ng Pangulo natin ay pinagtatawanan nyo. Pero, yung mga masasama na sinasabi ni Digong, minumura ang Diyos, aba, naka-heart pa kayo. At binibigyan nyo pa ng reason. Hindi kasi plastic si Tatay Digong. DD sheets. Mamulat na sana ang mga mata nyo. Ang tagal yun ang natutulog. Open your eyes. Ano bang nangyari sa inyo, mga DD sheets? Anong nangyari sa inyo? Di ba? Bakit hindi yata kayo tumitino? Tapos eto si Sarah. Tuwang-tuwa. Grabe mga kaibigan na hindi ko talaga alam kung saan humuhugot ng kabobohan ang mga DD sheets, no? Tuwang-tuwa sila kay Sarah na pumunta sa House of the Representative, nagyabang-yabang, nagminaldita, tinarayan yung mga kongresista. Hello. At hindi sumagot, ang sagot lang niya, 2 lang, no? Paulit-ulit, hello. Hindi dapat ganun ang ginagawa ni Sarah. Dapat si Sarah ay sumasagot sa lahat ng katanungan. Yun ang tama. Sagutin niyang lahat ng katanungan. Kapag nasagot niya yan lahat ng maayos, wala nang magtatanong sa kanya. Kasi nasagot na niya eh. Bakit pa ulit-ulit ang tanong sa kanya? Kasi nga hindi niya sinasagot. Umiiwas siya sa mga tanong tungkol sa confidential funds na ang taong bayan naghahanap ng accountability. Hindi yan piso, hindi yan 100, hindi yan kahit 1 milyon, hindi eh. Ang pinag-uusapan dyan, limpak-limpak na pera at pera yan ng taong bayan, hindi yan kay Sarah. So bilang isang pangalawang pangulo, no, ng Pilipinas na nag-ambisyon na maging pangulo, dapat maging accountable ka. Gusto mo maging pangulo pagkatapos ayaw mong maging accountable? Ayaw mong sagutin? Gusto mo bigyan ka lang ng limpak-limpak na pera pagkatapos wag ka nang tatanungin? O yung anak mo, hihingi sa'yo ng 1 milyon. Bibigyan mo lang ba basta-basta pagkatapos kapag tinanong mo, anak, saan mo ba gagamitin yan? Sasabihin sa'yo, ay nay, wala ka nang pakialam. Basta hingi ako 1 milyon, wala ka nang pakialam. O di ba magagalit ka? Hindi po pwede. Mabuti sana kung piso lang ang hiningi, 100, kahit bigyan mo, tapos hindi ka na magtatanong saan mo gagamitin, di ba? Ako, yung anak ko, pag may sweldo ako, bigyan ko yung anak ko, 2,000, hindi na ako magtatanong kung saan niya gagamitin. Kasi maliit lang naman yung 2,000 eh. Pang-allowance niya, baka kulang pa yun dahil college na yung anak ko. So, ibig ko sabihin, magbibigay ka ba sa anak mo ng milyon-milyon pagkatapos, pag tinanong mo kung saan niya gagamitin, sasabihin, ay nay, wala kang pakialam. Basta bigyan mo ako ng 1 milyon. Ano yun? Pero tuwang-tuwa ang mga DD sheet doon na, tuwang-tuwa sila. At ang galing daw ni Sarah. Mga kaibigan, hindi ko talaga malaman saan humuhugot ng katangahan at kabobohan yung mga DD sheets. Tuwang-tuwa sila doon. Guys, alam, sa totoo lang, nakakalungkot nga yun eh, yung ugali ni Sarah. Nakakalungkot, sa totoo lang. Kasi unang-una, doon pa lang sa ginawa nila ni Digong na sinira nila yung reputation ng House of the Representative, doon pa lang nalungkot na ako eh. Alam niyo ba kung bakit? Guys, ang House of the Representative established na siya 1907. 1907, naka-establish na siya.
At alam niyo ba, ang mga kongresista dyan, hindi basta-basta. Ever since, magmula pa noon, ang mga kongresista dyan, mga kaibigan, hindi basta-basta. Talagang ang gaganda ng mga credential, mga matatalino. Even today, mga kaibigan, sa panahon ngayon ni PBBM, ang gagaling ng mga kongresista. Ang tatalino. Yung Senado, walang-wala. No? Pagkatapos, sisirain lang ng isang vice-presidente. Sisirain lang ng dating Pangulo. Di ba? Maglalaban-laban siya sa mga kongresista. Tapos pagdating niya sa Senado, ganun din, maglalaban-laban siya. Ano yan? Pagkatapos may balak siya maging Pangulo ng Pilipinas. Hindi ba niya alam na ang Congress, ang lower Congress at ang upper Congress ay katuwang ng Pangulo ng Pilipinas para matupad ang lahat ng kanyang mga agenda, ang lahat ng kanyang mga programa? Without the Congress, the lower house and the upper house, hindi matutupad ang mga programa at mga agenda ng presidente. Tandaan niya yun. Hindi ba alam ni Sara yun? Dapat nga ang Congress at ang House of Representatives, dapat nga kinakaibigan niya eh. Kung gusto niyang maging Pangulo ng Pilipinas, dapat kinakaibigan na niya at dapat talagang pinapaano na niya yung maging komportable na sa kanya. Para pagdating ng araw, pag gusto niya maging Pangulo, okay na siya. Kaso ibang ginagawa niya eh. Oh. Hindi niya nirespeto ang House of the Representatives. Guys, sabi pa niya, hindi daw siya sasagot doon kay Brosas. Sasagot daw siya sa taong bayan. Ha? Nagulat ako doon. Sabi ko, napakabobo ni Sara. Guys, ang bobo ni Sara, sa totoo lang kasi ang House of the Representative is House of the People. At ang lahat ng kongresista doon na nandoon ay nagre-represent sa kanilang mga distrito. Kapag kinausap mo ang kongresista na yan, ibig sabihin, kinausap mo rin ang taong bayan. Yun. Ilang kongresista ang nandoon? Ilang mga distrito ang nandoon? Mga kaibigan, ibig sabihin, ang nagtatanong sa kanya ay ang taong bayan. Kaya nga House of the Representatives, sila ang mga representante ng mga tao sa kanilang mga distrito, ng taong bayan. Kaya natawa ako kay Sara, sabi ko, ang bobo! Ang bobo ni Sara. Kaya minsan naisip ko, lawyer ba talaga yan? Lawyer ba yan? O minaniobra lang yung kanyang pagiging lawyer? Nakatapos ba talaga sa law yan? Nakapasa ba talaga yan sa board? Sa bar exam? Nakapasa ba sa bar exam yan? Bakit parang napakabobo? Ang tanga-tanga. Sa totoo lang ako guys, hindi ako lawyer. Pero alam ko ang function ng House of the Representative. At alam ko na without the help of the House of the Representative, ang Pangulo ng Pilipinas ay hindi magiging successful sa kanyang mga programa at sa kanyang mga agenda. Yan ang katotohanan. Pero hindi alam ni Sara. Napaka-bobo. Grabe ang bobo 1 to 10, 0 siya, mga kababayan. Hindi man lang siya umabot kahit sa 1. As in 0. Ang bobo ni Sara. Sobrang bobo. Mga kaibigan, gigil na gigil talaga ako sa pagsasabi ng bobo talaga si Sara. Sobrang napaka-bobo ni Sara Duterte. Bobo talaga. Mga kaibigan. 0. Bobo talaga. Sorry mga kaibigan, nasabi ko nga sa inyo kanina pa, wala po talaga akong pasensya sa bobo. Yun talaga ang totoo Yung bobo na mga maliliit na bata, okay lang. Kasi mga bata yan hindi talaga yan bobo, kundi nag-aaral pa lang talaga yan at marami pa yan na mga hindi alam. No? Bata yan Pero kapag yung ganyan, 46 years old, hindi mo alam ang function ng House of the Representative, tapos claiming ka na lawyer ka, bobo! Bobo mo talaga, Sara Duterte. Sana makarating sa'yo to na bobo ka! Ikaw ang pinaka-bobo na vice-presidente na nakilala ko sa buong buhay ko. Bobo ka! Sara Duterte. Yun ang katotohanan. Bobo mo, Sara. Hoy, nakapunta na ako sa Davao.
Punta ka sa page ko, ha? Admin Rich, komentarista, punta ka sa page ko. Nag-post pa ako. Just lately, pumunta ako ng Davao. At sabi ko nga sa inyo, Mindanao po kami. Ang kapatid ko, pinanganak sa Digos, Davao. Yung isa kong kapatid, pinanganak sa Cagayan de Oro. Ako sa Misamis Oriental. Pagkatapos, nag-migrate kami sa Manila at napunta kami ng Cavite. Mindanao ini. Dili nyo kumailad. Oy, Mindanao ini. Kabalo ko sa istorya. Kung unsa inyong gisulti, kabalo ko kay Mindanao man ko. Nagpuyo mi sa Mindanao. Kami tanan diha sa Mindanao gipanganak. Ang akong mama taga Mindanao po, ang akong papa taga Mindanao sa Mindanao mi gipanganak na ami lupain sa Mindanao. At meron pang lupa ang mama ko na hindi namin nakuha noon dahil kinamkam ng mga NPA. Mindanao kami, pero pro Marcos. At marami po sa lugar namin Mindanao, pero pro Marcos. Ayaw namin sa Duterte. Diba? Yun mga kaibigan. Yan ang katotohanan, diba? Ikinahihiya po namin ang Duterte. Alam niyo, sa totoo lang ha, nung nagkaroon ng Duterte na Pangulo, proud kami. Wow, meron na tayong Pangulo na taga Mindanao. Proud kami, no? Kasi meron tayong Pangulong taga Mindanao. Siyempre, taga Mindanao kami. Mindanao's pride. Duterte. Tapos, ganito pala ang ginawa. Ganito pala magtrabaho ang Duterte. Aba, sinusuka na namin ang Duterte. Sinusuka na namin. So, sabi ko nga, kung ganito ang lahat ng magiging presidente ng taga Mindanao, aba, pwede wag na lang magkaroon ng presidente na taga Mindanao, kahit taga Mindanao ako. Kasi nakita ko ganito ba? Pero siguro, hindi naman siguro, no? Baka may mga taga Mindanao din na magiging presidente na matino. Pero DDS, Duterte, no way. Excuse me. No way sa Duterte. No way sa Duterte. Sabi ng isa, Siski o Saiski, full-blooded Marcos loyalist po ako, madam. Salamat po, no, sa pagsuporta. Bro Stephen watching from Visayas, solid BBM. Salamat po, no? Voltes 5, sinusuka na mga Duterte. Demonyo mga yan. Correct. Sabi niya, sige, laitin mo pa, tiga Mindanao. Hanapin ka dyan sa kinatayuan mo. Pugot ulo ka. Pa, galing niya, no? Screenshot natin. Screenshot natin mga guys, ha? Ibigay natin to sa NBI, tsaka sa DICT, at tsaka sa yan si For You 122619. At yan, screenshot natin yan, ha? Yan ay threat, pagbabanta yan, no? Yan. So mga kaibigan, totoo lang yung sinasabi natin dito, no? Bobo po si Sara Duterte. Bobo. Kasi hindi po niya alam ang function ng House of the Representative. Tapos galit na galit siya kay Castro. Bakit daw meron dong convicted na nakaupo? Hello, para niyang pinaringgan si Gloria Macapagal-Arroyo. At saka isa pa, ha? Galit na galit siya kay Castro. Hello. 6 na taon yung tatay mo sa pagkapangulo. Hindi niyo napakulong. Ako ayoko din kina Castro kasi mga yan mga makakaliwa yan. Pero dahil siya ay kongresista, kailangan mo siyang igalang. Kongresista yan galit na galit ka pala, dapat pinakulong nyo noon pa, panahon ng tatay mo. Para nang sa ganun, wala kang nakikitang komunista na nandun. At isa pa, yung sinasabi mong convicted. Yung sinasabi niya na convicted daw, guys, fake news. Dahil si Castro ay hindi pa convicted.
convicted dahil ang kanyang kaso ay inapila niya sa Supreme Court. So, ibig sabihin, hindi pa talaga siya convicted. Wala pang final decision, final and executory decision ang Supreme Court. Wala pa. So, bakit sasabihin ni Sarah na convicted? So, ibig sabihin, si Sarah po ay fake news peddler. Ba? Si Sarah po, hindi po marunong makadebate. Kita nyo, oh. Kita nyo, nakipagdebate ba yan kahit isang beses nung panahon ng eleksyon? Hindi siya marunong makipagdebate. Ilalampaso siya. Kahit sino ang kalaban niya sa debate, ilalampaso siya. Kasi hindi po siya marunong makidebate. Sa totoo lang. Guys, ito, tingnan nyo ha. Kung nanonood kayo ng mga House of the Representative, siya ay tinatanong, no, yung pumunta siya sa House of the Representative na sumagot siya ng dalawa lang sagot niya, di ba? Yung I forgo, etc. Yan. Napansin nyo? Naka-ano siya? Naka-earphone siya. Pagkatapos nakasaksak yung sa cellphone. Naka-earphone siya. Tapos mga guys, no? Nung hindi na siya naka-earphone, palagi siyang tumitingin sa cellphone niya. Bakit? Guys, ganito yan. Diba may mga tinatanong sa kanya, tapos hindi niya masagot. Kaya siya nakaganon kasi meron sa kanyang nag-feed ng sagot. Pinapakinggan niya yan. Tingnan nyo ha. Hindi po kasi niya alam yung isasagot niya eh. Wala talaga, hindi niya alam ang isasagot niya. Kasi nga, never po siyang pumasok sa DepEd. Never siyang pumasok. Ang sabi po nung isang whistleblower, mga kaibigan, yung lalaki, isang beses lang si Sarah pumasok, nag-assess. Pagkatapos niyang mag-assess nung kanilang program no, sa DepEd, hanggang doon lang, assess lang, tapos wala na. So, tama pala yung sinasabi ni Saldico na hindi si Sarah pumasok o never siyang pumasok sa DepEd. Kaya naman pala lahat ng mga tinatanong sa kanya ng mga kongresista ay hindi niya masagot. At siya na nga, mga kaibigan, no? Panay ang tingin-tingin niya sa cellphone. Kasi mga kaibigan, nandyan ang sagot. Tinitext sa kanya nung nasa likuran yung abogado niya, si Michael Pua ba yun? At napansin niyo ba, may mga times na hindi nakatingin si Sarah sa kanyang cellphone, lumalapit sa kanya si Michael Pua, binubulungan siya. At pag alis ng kanyang abogado, kinukuha niya ang cellphone at tinitingnan niya at kung observant kayo, alam niyo, na nilalapitan siya ng abogado niya para bulungan. Tingnan mo yung cellphone mo. Tinext ko dyan yung isasagot mo. Panoorin niyo yung sinasabi ko. Yung pumunta si Sarah noon na talagang naglalaban-laban siya kina Kimbo. Panoorin niyo ng buo, makikita niyo na totoo ang sinasabi ko. Nilalapitan siya ni Michael Pua, binubulungan, at pag alis ni Michael Pua, kinukuha niya ang cellphone niya at tinitingnan niya at diba? Guys, lahat kasi ng kanyang mga sinasabi, finifeed lang sa kanya. Kasi hindi po talaga niya alam kung anong isasagot niya dahil bakit mo nga ba naman malalaman kung hindi ka naman pumapasok? Diba? Katulad na lang ng confidential funds. Anong sabi ng whistleblower na lalaki? Na DepEd official. Kung talagang alam mo yung ginagawa mo, kung alam mo talaga ang trabaho mo, kaya mong sagutin yan.
Kahit pagbalik-balik rin pa ang tanong sa'yo, kaya mong sagutin yan. Kaso nga, hindi nga niya alam kasi hindi naman siya ang nagtatrabaho. So, ibig sabihin, na-confirm yung sinasabi niya na hindi daw niya nare-review yung matatag curriculum, na inaasa lang daw niya lahat sa kanyang mga inatasan na gumawa ng pagre-review, at sabi niya inaasa lang niya doon daw sa mga master, no, sa mga nandoon sa mga empleyado ng DepEd na mga master na tungkol dito. Inaasa lang daw niya. Di ba sinabi niya yan sa isang speech? So, kino-confirm mga kaibigan na talagang hindi talaga siya pumapasok. No? Na lahat po ng trabaho sa DepEd, inaasa lang niya sa kanyang mga pinagkakatiwalaan. So, yan ang dahilan kung bakit po kahit anong gawing dikdik kay Sarah, hindi po niya kayang sagutin ang lahat ng mga katanungan kasi wala naman talaga siyang isasagot. Kasi nga, hindi siya hands-on. Diba? Sabi nung isa, ipatumbati ka. Aba, ipapatumba daw ako ni The Maker 2. No, ipapatumba daw niya ako, mga kaibigan. Hindi ipatumba mo. Killer ka. Hard killer ka. Ipatumba mo. Isa lang ang buhay natin. Diba? So, mga kaibigan, ganyan po kasi ang mga DD sheets. Kapag lumalabas po yung kanilang mga katiwalian, yung kanilang mga kabulukan, ang sasabihin na sa'yo, ipapatumba kita. Ipapadala ko na yung gabaong mo. Maraming ganyan. Death threat. Marami ako niyan. Maraming nagpi-PM sa akin na mga ganyan. Pero, natakot ba ako? Takutin niyo mga lolo-lola niyo. Hindi pa nabubuhay ang tao na pwedeng tumakot sa akin. Iisa lang ang buhay ko. At alam ko na kapag ako namatay, doon ako sa Panginoon dahil meron akong pananampalataya sa Diyos. Hindi katulad niyo na sinabi ni Digong kapag namatay daw kayo, sama-sama daw kayo sa impyerno at isasama daw kayong lahat sa impyerno. Diba? Sabi niya, lumabas ka kasi. Hello, lagi nga ako nasa labas. Lagi nga akong gabi umuwi, lalo na kapag may mga events. Hello? Abangan nyo ha, pag pumunta ulit ako sa Davao, pagtungtong ng aking mga paa sa airport sa Davao, magla-live ako at sasabihin ko, mga DD Sheets, nandito na si Admin Rich sa airport ng Davao. Do what you want to do. Do you want to kill me? Gusto niyo akong ipatumba? Ipatumba niyo. Abangan niyo yan. Diba? Sabi niya wow, ikaw yata yun sa impyerno. Kayo yun, isasama kayo ni Duterte, diba? Panoorin mo yung video, sabi ni Duterte, pupunta daw kayo sa trono ni Lucifer, sama-sama daw kayo doon. Diba? Sabi ni Duterte, ang sabi ng inyong poon, hindi daw kayo tatanggapin sa langit. Huwag daw kayong maniniwala na tatanggapin kayo sa langit dahil doon daw kayo sa impyerno. Sabi ni Duterte yan. At kasama daw kayo lahat. Sama-sama daw kayo. Diba? So magbaon kayo ng tubig kasi balita ko walang tubig doon. Kailan ka punta Davao? Pasundo ka namin. Magla-live po ako. No? Pag nandun na po ako, pag nakaapak na po ako sa airport ng Davao, magla-live ako. Diba?
Yan. So mga guys, hindi pa ako kumakain. 12:44 na. Kailangan ko lang kumain. Magpapaalam na ako. No? So, lobat na rin yung battery ko. Papaalam na ako mga guys. No? Bukas na lang ulit mga guys. No? Siguro araw-arawin ko na ang pagla-live dito sa TikTok, no? So, maraming po salamat mga kaibigan sa lahat po ng mga nanonood, mga DD Sheets, babay na mga DD Sheets, at sa lahat po ng mga Marcos, pro Marcos, no? Supporters and Marcos loyalists, marami po salamat sa panunood. No, patuloy po nating suportahan ang ating Pangulo, Bongbong Marcos. Bye! Admin Rich! Please follow my YouTube channel, Admin Rich. At saka ang aking Facebook page, Admin Rich din po. No? Bye! Uy, bakit siya nakaka-stress? Bakit ka na-stress? Huwag ka ma-stress. Nuns, no? Bye-bye!